Kasalukuyang nagaganap ang pangarap na kasal ng magkasintahan na sina Carlo at Rowena. Bilang bagong kasal, kasama na talaga sa mga Pinoy ang magsabit ng mga pera sa bagong kinakasal. Habang sila ay nagsasayaw, lumapit si Kapitan para magsabit ng pera kay Rowena at sinasabihan si Carlo na huwag daw nitong sasaktan ang kinakapatid niyang si Rowena. Atin rin kilalanin si Sandra na siyang asawa naman ni Kapitan at close rin naman ng bagong mag-asawa. Matapos bumati ng ilan sa mga kaibigan at bisita ng mag-asawa ay may isang magandang babae ang darating upang mag-congratulate din. Siya naman si Ivy, ang dating ex ni Carlo at matalik na kaibigan ni Rowena. Halata sa dating magkaibigan na sila ay medyo hindi na maayos ang samahan dahilan sa mga past nilang tatlo na maya-maya lamang natin malalaman. Subalit lingid sa kaalaman ni Rowena na si Sandra at asawa niyang si Carlo ay mayroong kababalaghan na ginagawa. Ngunit ang mga ginagawang iyon ni Carlo sa asawa nito ay hindi naman makakaligtas sa mga mata ni Ivy. Dahil sa kauuwi lang naman ni Ivy galing abroad kaya pansamantala muna itong nagstay sa hotel, ngunit inanyayahan naman siya ni Carlo na baka raw gusto nito magstay muna sa bahay nila ni Rowena. Labag man sa loob ni Rowena na tumuloy sa kanila si Ivy sa dahilang galit nga siya rito, ngunit wala na rin siyang nagawa kundi pumayag. Kaya matapos ang kasal ng mag-asawa ay agad namang ginawa nila ang mag-honeymoon sa bahay dahil sabik na rin silang magkaanak. Habang nagaganap naman ang bombahan ng mag-asawa at itong si Ivy naman ay hindi maipagkakaila na siya ay hindi pa rin makamove on. Kinabukasan, habang pansamantalang nakastay naman si Ivy sa bahay ng mag-asawa at itong si Rowena ay tila masama pa rin ang loob sa dati niyang kaibigan na si Ivy sa dahilang sinaktan nga siya nito dati. Bukod pa doon ay nangangamba rin si Rowena na baka bumalik nga lang muli si Ivy sa buhay nila sa dahilang mahal pa nito si Carlo at balak pang mang-agaw muli. Subalit palagi namang nasa gitna si Carlo sa bangayan ng dating magkaibigan. Nang malaman naman ni Ivy na pupuntang bayan si Carlo kaya nagsabi ito na gusto niya raw sumabay dahil kukunin niya rin ang iba pa niyang gamit na nasa hotel. Bagaman motor lang ang gagamitin ni Carlo kaya nag-aalangan ito na baka matakot si Ivy. Agad namang sambit ni Ivy na sanay naman na raw siyang sumakay sa motor mula pa noong naging sila nga ni Carlo. Kaya naman itong si Rowena ay wala na lang nagawa kundi hayaan ang asawa niyang si Carlo na isabay na nga papuntang bayan si Ivy. Ang hindi alam ni Rowena na ang plano talaga ni Ivy ay muling akitin si Carlo upang mapasa kanya itong muli. Nang pumunta naman si Sandra sa bahay ni Rowena dahil ito ang nag-aayos ng magaganap na piyesta sa kanilang bayan, ayon na rin sa kagustuhan ng ama ni Rowena na isang gobernador noong ito ay nabubuhay pa. Sumunod noon ay dumating rin doon ang doktor ni Rowena upang alamin ang resulta ng mga test sa kanya bilang isang babae. Ngunit sa kasamaang palad na agad nasambit ng doktor kay Rowena na siya raw ay hindi pwedeng magbuntis. Dahil sa labis na pag-aalala at kalungkutan ni Rowena na hindi niya nga maaaring mabigyan ng anak si Carlo kaya lubos niya itong kinalungkot. Nang makita naman ni Ivy na tila nagkakaproblema na ang mag-asawa kaya uumpisahan niya na rin ang masama niyang plano. Subalit isang gabi na matutuklasan rin natin na ang maid ng mag-asawa ay sekreto rin palang binobomba ni Carlo. Ang hindi nila alam na kasalukuyan rin silang mahuhuli ni Ivy. Kaya nang makaraos si Carlo sa kanilang maid ay agad namang kinumpronta ni Ivy ang maid at binigyan niya ito ng pera at sinasabing umalis na daw ito doon at huwag nang magpapakita pang muli. Kinabukasan hinahanap ni Rowena ang kanilang maid dahil wala na nga ito doon. Sambit ng dalawa sa kanya na pabayaan niya na nga raw ang maid kung bigla nga itong umalis na doon nang walang pasabi. Samantala habang sa pananatili naman ni Ivy sa bahay ng mag-asawa ay dito niya na rin unti-unting kinukuha ang atensyon ni Carlo. Ngunit palagi naman naroon si Rowena at binabalaan si Ivy na tigilan na nga nito si Carlo. Dahil sa mga kinikilos na iyon ni Ivy sa bahay ng mag-asawa kaya gusto na lang ni Rowena na umalis doon si Ivy. Ngunit sa labis na pagmamahal na iyon ni Rowena kay Carlo kaya inisip ni Ivy na sobrang tanga na nito. Alam din kasi ni Rowena na niloloko na siya ng kanyang asawa ngunit pinababayaan niya lang ang lahat ng iyon. Sambit pa ni Rowena na masaya na rin daw ito kung ano man ang meron sila ni Carlo. Alam naman ni Ivy na nagpapanggap nga lang na masaya si Rowena. Sinabi naman ni Rowena kay Ivy na hindi na nga raw mauulit muli ang masaktan siya ni Ivy gaya ng dating iniwan siya nito sa ere. May isang beses habang natutulog na si Rowena at itong si Ivy ay sinubukan ng akitin si Carlo. Habang nililinis ni Carlo ang mahaba niyang shotgun at sambit sa kanya ni Ivy na gusto raw nitong muli ang matikman ang mahabang baril ni Carlo. Dahan-dahan niyang kinuha ang sandata ni Carlo at nilagyan ng langis upang ipasok niya ito sa kanyang kuweba. Dahil doon labis na nabuhayan si Carlo at doon na rin naganap ang totoong bakbakan. May isang beses na nagkataon na pumuntang muli ang magkaibigan sa ilog na dati nilang pinupuntahan.
Kaya sa mga pagkakataon na iyon ay naglabas na rin ng samaan ng loob ang dalawa na matagal na nilang kinikimkim. Labis na nagalit si Rowena kay Ivy dahil iniwan nga siya nito sa ere ng biglaan at pumunta ng ibang bansa. Paliwanag naman ni Ivy na kaya raw siya lumayo dahil iyon ang gusto ng mga magulang ni Rowena. Feeling kasi nila na bad influence daw si Ivy kay Rowena at mayroon pa silang tinatagong relasyon. Matapos magkalabasan ng sama ng loob ang dalawa, tila mas nang ibabaw pa rin sa kanila ang dati nilang pagmamahalan. Kaya sa mga oras na iyon ay muling pinaramdam ng dalawa ang init ng kanilang pagmamahalan sa loob ng mahiwagang kubo. Matapos ng mainit na bakbakan ng magkaibigan at makikita sa kanilang mga mukha na muling nagbalik ang dati nilang saya, halina at ating alamin ang iba pang mga maiinit na magaganap sa buhay ng tatlo nating bida. Kung nais nyong mapanood ang full movie nito mga lodi ay mas mabuting mag-subscribe na rin kayo sa page ng Viva Max para lagi kayong updated sa mga bago pa nilang movie. Naway mag-subscribe na rin kayo mga lodi dito sa ating munting channel para sa mga susunod pa nating mga recap. Hanggang sa muli mga ka-recap. Adios amigos!